Mag-ingat ka. Dr. Su, kayo ang pinakamahusay na eksperto sa biolohiya sa ating bansa. Hindi ko hahayaan na kunin ka ng mga taga-timog. Ako ang magpapalayo sa kanila. Hindi. Ako ang target nila. Ikaw ang magsama kay Wen-er at umalis ka agad. Ako ang magpapalayo sa kanila. Kung hindi, hindi tayo makakatakas. Wen-er. Mama, maaaring kailangan ko munang umalis ng pansamantala. Ito, bunga ito ng aking ilang dekadang pagsisikap. Dapat mong ingatan ito ng mabuti. Kapag malaki ka na, gamitin mo ito para makatulong sa lipunan. Mama, kailan ka babalik? Kailan muli makikita ni Wenner si Mama? Nandoon sila. Habulin sila. Dr. Su. Pinapahalagaan ang aming pinuno ang mga taong may talento. Nais kanyang imbitahan sa timog para magtrabaho. Basta pumayag ka. Maraming benepisyo ang naghihintay sa iyo. Kahit mamatay pa ako, hindi ako maglilingkod sa kalabang bansa. Buhay pa ako. Shaner, okay ka lang ba? Shaner? Zhong Lingshan? Bakit hindi ka pa pumapasok sa eskwela? Wala akong anak na ganyan. Ako, Hindi ako makapaniwalang napunta ako sa katawan ng ikatlong henerasyon ng pamilyang Zhou. At isa pa akong anak sa labas na pinalaki sa probinsya. Ang Wen-er ko, in coma pala ng 3 taon. Hindi ko inasahan na pagkatapos ng ganitong katagal, pareho pa rin ang pamilya Zhou. Shaner, ngayon comatose pa rin ang lolo mo. Kahit gusto natin siyang gisingin, tiyak pipigilan tayo ng iba pang kamag-anak sa Zhong. Alam mo naman, sa pamilya Zhong, bukod sa lolo mo, walang may pakialam sa ating mag-ina. Hindi ba'y nakakuha lang ng allowance ngayong buwan? Bakit andito na naman kayo para humingi? Hindi kami humihingi ng pera. Pumunta lang kami. Para magkita si Zhong Shenwen. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng lolo mo. Talagang asal probinsyano ka. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo? Ang nangyari sa amin ng nanay mo noon. Kalasingan lang iyon. Isang pagkakamali. Wala kang lugar o pangalan dito, makontento ka na sa buwan ng allowance na. Binibigay ng pamilya Zhong. Gusto mo pang makipag-ugnayan sa matanda. Hindi kanya haharapin. Tama. Anak sa labas ka lang naman. Makontento ka na sa buwanang natatanggap mo. Gusto mo pang makita si lolo? Wala ka sa lugar. Noon, dahil sa awa ng matanda, inako niya kayo. Pero may kondisyon na habang buhay hindi kayo papasukin sa bahay ng Zhong. Kaya ako pumayag na ipanganak ka ng nanay mo. Sa tagal ng panahon, ang pamilya Zhong ang bumuhay sa inyo gamit ang pera nila. Tama na iyon bilang kabayaran. Bakit? Gusto mo pang makita ang matanda? Akala mo ba malakas ka na? Alamin mo ang sarili mong kalagayan. Panindigan mo ang nararapat sa'yo. Kung hindi, huwag kang aasa na makatatanggap pa ng pera mula sa pamilya Zhong. Wala akong anak na ganyan. Dalhin na siya palayo agad. Kung hindi ako makikita ng tatay mo, hindi siya magigising. Akala mo ba kung sino ka? Ang pag-ampon sa inyo ni lolo noon, dahil lang sa awa niya iyon. Akala mo ba gusto ka niya? Ikaw ang kahihiyan ng pamilya Zhong. Lumayas ka na. Alam ko na ganito ring mangyayari. Shaner, alis na tayo. San Ye, San Madam, nandito rin po kayo. Si unang ginoo at ikalawang ginoo, kanina pa kayo hinihintay. Bilis na po.
Mahigit 80 taon na ang nakalipas, pero ang lumang bahay na iniwan ko, walang pinagbago. Okay ka lang ba? Sumama ka sa akin. Ni minsan ay hindi pa siya nakapasok sa mansion. Bakit parang sanay na sanay siya dito? Tara na. Mag-ingat ka. Sanye, hindi maganda ang lagay ni Lolo. Magmadali na tayo. Ano ba namang klase ng pagiging tagapamahala mo? Hindi mo ba alam na may shortcut dito? Shortcut? Ano? Kailan pa nagkaroon ng lihim na lagusan dito? Naalala ko na. Dapat ito yung pinagawa nung buhay pa ang lola nyo. Nabanggit ito sa akin ng lolo mo dati, pero pagkatapos umunlad ng pamilya Jong, hindi na ito nagamit. Paano niya naman nalaman? 3 dekada na akong tagapamahala dito. Akala ko lahat dito ay nakasarado. Paano mo? Diretso ang lagusang to papuntang silid ng pinuno ng pamilya. Mga gamit na to ay higit 100 taon na ang tanda. Sino kaya ang nagdala ng mga ito dito? Dapat ito ang mga pinakaitinatagong alaala ng pamilya Jong. Bakit parang pamilyar na pamilyar siya rito? Sean-er, una nating beses pumasok sa loob ng mansion. Paano mo nalaman ang mga ito? Ito, na andito ang larawan ng lola sa tuhod. Ngayon ko lang nakita ang larawan ng lola sa tuhod. Hindi niyo ba napansin na ang babaeng ito, kuhang-kuha ang itsura ng lola sa tuhod? Totoo nga? Pero bagay ba sa kanya? Ang kasalukuyang katayuan ng pamilya Jong, biyaya lahat mula sa lola sa tuhod. Kahit hindi ka itinuturing na tunay na Jong, pero nakinabang ka na rin sa biyaya ng pamilya. Bakit hindi ka magbigay galang kapag nakikita ang larawan ng lola sa tuhod? Wala namang kailangan. Napakabastos mong magsalita. Nasaan na ang respeto mo sa matatanda? Mga anak sa labas talaga, walang pinag-aralan mula pagkabata. Hindi ka pabibiyayaan ng lola sa tuhod. Pabayaan mo na. Maganda pa rin ang hitsura ng batang to. Kahawig pa rin ang ninuno nating lola sa tuhod. Tapos ka na ba magbigay galang? Pagkatapos dito, umalis na tayo. Pagkatawirin mo yan, silid na agad ng pinuno ng pamilya. Doktor, ano ang lagay ng tatay ko? Gumaling na po ang kanyang katawan, pero hindi pa siya nagkakamalay. Kahit kailan, pwede siyang magkaroon ng brain death. Marami na kaming sinubukang pamamaraan. Hindi pa rin namin siya magising. Kayo na lang ang natitirang pag-asa. Baka sakaling magising pa natin ang kamalayan niya. Nene, ang wener ko. Hindi ko akalain na ganito na siya katanda. Ikaw na naman, bunso. Ang labo mo talaga. Bakit mo naman sila dinala dito? Paano ko naman sila madadala dito sa pamilya Chong? Sila mismo ang basta-basta pumasok dito. Narinig lang namin na si Don malapit na raw bawian ng buhay. Kaya naparito kami para magkumusta. Baka may pwede kaming maitulong. Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw naman. Pangalawa, sige na. Kahit paano, nagpamalas din sila ng malasakit. Nasubukan niyo na ba ang Wuling Fang? Nasubukan na. Walang epekto. Ang Wuling Fang. Iniwan iyon ng lola sa tuhod. Alam mo rin pala yon. Pati Zhao, Huadan at Huansan. Lahat ng yan sinubukan na rin. Wala pa rin epekto kahit na-try lahat. Ang dami mo namang alam. Pangatlo, ang mga reseta na yan, lahat yan mismong si Lola ang gumawa. Kami lang na direktang kamag-anak ng pamilya Chong ang nakakaalam yan. Hindi nga naririnig ng ibang tao ang mga pangalan yan. Siya, ikaw ba ang nagsabi? Ako, wala akong sinabi. Hindi. Hindi totoo. Hindi ko talaga sinabi. Pangalawang tiyuhin. Araw-araw yata niyang inaalam ang balita tungkol sa pamilya Chong. Gusto niyang aminin siyang kamag-anak. Nangangarap siyang maging panganay na anak ng pamilya Chong. Nagmistulang patay na si tatay. Paunti-unting nawawala ang malay niya. Sino ba ang pinakainalala ni tatay bago siya magkasakit?
Subukan yung papuntahin dito. Baka mapupo niya ang kamalayan ni tatay. Para magising siya agad. Lahat ng paraan na subukan na namin. Wala talagang epekto. Ano na gagawin natin ngayon? E di subukan pa ulit. Malamang baka magka-brain dead na siya. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Arnold, Hipag, pasubukin nyo ang mga anak nyo. Kung sino makapagpagising kay tatay, ibinibigay ko sa kanya ang 50% ng shares ng Tianwen Pharma. Bilisan, subukan nyo. Bago magkasakit si tatay, pinakamahal niya kayong dalawa. Bilisan. Sige na, dali na. Lolo, ikaw ang pinakamabait sa akin eh. Pag nawala ka, paano na ako, Linyu? Lolo, magising ka naman. Gising ka para makita mo ako, si Linyu. Lolo, sabi mo noon gusto mong makita akong lumaki. Ngayon, naging maayos na si Lin Chen. Hindi kita binigo, promise ko iyon. Lolo, gising ka na. Tingnan mo naman ako. Lolo. Naku, pahina ng pahina ang malay ni tatay. Parang titigil na ang brainwave niya. Lolo, gising na lolo. Ano bang nangyayari sa inyo? Sayang ang pagmamahal ni tatay sa inyo. Wala kayong silbi. Tara na. Ano ka ba dyan? Ikaw lang, anak sa labas. Ni minsan hindi mo pa nakikita si Lolo. Gusto mo ring subukan? Ikaw pinakamalaking sakit ng ulo ni Lolo. Ano? Gusto mong ikamatay ni Lolo ang galit? Tay, inay. Hindi pa ba halata? Nandito siya dahil sa pera. Pa-reserve sa shares, kaya pumunta. Kaya pala ang bait niya ngayon. Ang galing din, mukhang nakatuntun ka pa sa yaman ng mga Jong, mga tao. Palayasin niyo sila. Tama na, nakahiga pa rin si tatay sa kama. Gusto niyo ba talagang magalit siya hanggang mamatay? Pare-pareho lang tayong dugo ni Jong. Walang rason na humantong dito. Kung totoong iniisip siya ni tatay, matagal na sana kayong binalik dito sa pamilya. Umalis na kayo. Sabi ni Kuya. Alis na kayo dito. Hindi nyo ba naririnig? Shaner, umalis na tayo? Pag umalis ako, hindi na talaga siya magigising. Ikaw, anak sa labas, gusto mo pa talagang subukang gisingin si tatay? Sinasabi ko lang, pag namatay si tatay dahil sa ginawa mo, Kapag nagising na si Wen-er, dapat bigyan kayo ng leksyon ayon sa mga patakaran ng pamilya Zhong. Ikaw, labas ka, may ipapagawa ako. Kuya, ano ka ba? Pinaglolo mo ba sarili mo? Ano bang klaseng tao siya para sundin mo pa? Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang may kakaibang dating ang mga salita niya. Parang hindi mo kayang suwayin. Segundo, sumama ka sa akin. Ano bang meron sa babae na yan? Bakit ko kailangan sumunod sa kanya? Karapat dapat ba siya? Segundo amo, kasama ko si Miss Ling Shan mula noong una. Pakiramdam ko talaga, iba siya. Parang siya na mismo ang may bahay ng pamilya Zong. Alam niya lahat ng galaw. Malay mo, may kakaibang kakayahan nga siya. Sinabi mo pa, isa lang siyang bata na kulang sa karanasan. Anak pa sa labas. Kapag tinanggalan siya ng allowance ni Jong, hindi na siya mabubuhay. Anong abilidad meron siya? Sige na, halika na. Segundo. Basta't magigising lang si tatay. Okay lang, sumunod muna tayo sa kanya. Ito. Pumunta kayo sa pinakaloob ng kawayanan. Hanapin nyo ang batong katulad nito. Hukayin nyo ang kahon sa loob. Nandoon ang paboritong laruan ni Wenner noong bata pa siya. Ang paboritong rattle drum. Dalhin nyo dito. Ano ba tawag mo sa tatay ko? Paano mo nalaman na may kahon doon? Huwag na kayong magtanong. Dali na. Uwi. Parang may bagay nga dito. Mukhang matagal na itong kahon na to. Pinakamatagal. Galing pa noong panahon ng Commonwealth. Bara na ng kalawang at lupa. Matagal talagang nakabaon to. Bakit hindi natin alam ito? Susi? Hawakan mo. Meron nga palang laruan, nakamay pa, ang pamilya. Nakasulat pa dito ang pangalan ni tatay. Naalala ko, bago magkasakit si tatay, kinakalkal niya ang mga baul sa bahay. Hinahanap niya ang laruan na ito. Baka ito na yon. Grabe. Talagang may daan pala si Ling Shan. Tara na. Uwi na tayo. Kuya Segundo, saan nyo naman nakuha yung basura na yan? Ang baho, ang dumi pa. Ano ba tong bagay na to? Para ng bubog na basura talaga. Ito ba ang magpapagising kay tatay? Tama, ang dumi-dumi pa ng laruang yan. Baka may mikrobyo pa. Malamang gusto niyang tuluyang ipahamak si Lolo.
Kuya, segundo, sobrang hina na ng kalagayan ni tatay. Hindi na siya pwedeng ma-stress pa. Kung hayaan pa natin ang batang anak sa labas na yan, baka. Ikaw na lang ang sumubok. Kuya, naniniwala ka pa talaga sa kanya? Akalain mong isang sirang rattle drum lang? Makakagising kay Lolo? Kung magising niya si Lolo, hindi ko lang paa, kahit sapatos niya, lalaplapin ko. Sa labas ng mahabang daanan, sa lumang kalsada. Mama, kailan ka babalik? Kailan makikita ni Wen-er si Mama? Sa malamig na simoy ng hangin, tunog ng plotay malungkot. Araw na lumulubog, bundok sa likod ng bundok. Wen-er, magpakabait ka. Baka pag malaki ka na. Babalik si Mama para makita ka. Sa dulo ng mundo. Kalahati ng mga kaibigan ay nagkakalayo na. Wala na ang brainwave ni Lolo. Pinatay niya si Lolo. Pa. Ikaw talaga. Ito. Hindi mo pa nga nakikita si Lolo. Wala ka namang kakayahan na gisingin si Lolo. Alam ko na, pinagtabuyan ka lang ng pamilya namin. Kaya napuno ka ng galit. Itong babaeng mapanlin lang at malupit. Nagpunta ka rito para maghiganti. Ikaw ang pumatay kay Lolo. Malapit na siyang magising. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo na masamang tao, si Lolo sana makakatagal pa ng ilang araw. Ikaw nga ang dahilan kung bakit siya namatay. Gusto kong managot ka sa ginawa mo. Hindi totoo yan. Si Shanner mabuti ang hangarin niya. Huwag niyong tratuhin siyang ganito. Masama kang babae. Ibalik mo ang buhay ni Lolo. Ang cute-cute mo talaga. Ngayon, wala nang magtatanggol sa'yo. Ma, Ano? ano bang ginagawa ninyo? Ito ang lola niyong lola. Ha? Pa, anong sabi mo? Siya ang lola ng lola natin. Walumput taon na. Sa wakas, dinalaw mo rin ako. Wen-er, Lolo, itong batang babae na to, anak pala ng tatay ko sa labas. Tumigil ka. Walang utang na loob. Doc, anong nangyari kay Papa? Siguro kasi kakagising lang ni Lolo. Medyo malabo pa ang isip niya. Ma, sabi mo kay Wenner, kapag lumaki na si Wenner, babalik ka na. Hinintay ka ni Wenner ng 80 taon. ayos na. Ang lakas ng loob mo, Zhongling Shan. Totoo ba gusto mong maging lola ko? Parang wala na siyang pakialam sa buhay niya, no? Bilisan mong disiplina ang anak mo. Pa, hindi po. Sir Lolo. Ito ang anak ko, si Zhongling Shan. Nagkamali po kayo ng tao. Mag-sorry ka agad kay Lolo. Anak ka pala ng bunso. Bakit kamukhang kamukha mo ang lola ng lola ninyo? Ginagamit ko ngayon ang katawan ng apo sa tuhod. Kahit sabihin ko, siguradong walang maniniwala. Lalo pa, kapag nalaman ng mga taga-South Nanyang at mga espiya na buhay pa ako. Malalagay sa panganib ang pamilya ng Zhou. Ako si Zhongling Shan. Nagkamali ka ng tao. Nagkamali ba ako? Ganito nakatagal. Ngayon lang nakita ang anak ni Lao San. Pero bakit kaya? Kamukha siya ng lola ng lola? Yung kantang pinatugtog kanina,
Yun yung kinakanta sa akin ng lola noong bata pa ako. Paano mo alam yun? Tsaka, yung kahon, paano mo nalaman na nakabaon yun sa likod ng mga kawayan? Ang lola ng lola nyo ang nagpapanaginip nun sa akin. Niloloko mo ba ang gago? Bakit hindi man lang ako napanaginipan ng lola? Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Ikaw? Tama na. Domingo Morales, pakisabihan ng anak mo. Si Lingshan, kahit ano pa ang sabihin, siya ang tumulong kay Dad. Simula nang pinanganak siya, hindi ko pa siya nakita. Pero kung tutuusin, may kakaibang pagkapalagay ako sa kanya. Lingshan, ang dami ng taon, hindi ka pinuntahan ng lolo. Kasalanan ko yon. Gusto mo bang bumalik sa Jong pamilya at bigyan si lolo ng pagkakataon na makabawi sa iyo? Dad, noong una, sila ang nagpahiya sa akin. May usapan tayo na hindi sila pwedeng pumasok sa Jong pamilya. Sapat na. Dad, nag-alala lang kami kaya pumunta kami rito. Ngayon na okay ka na, masaya na kami. Wala nang ibang hiling. Ay. Sino ang may gawa nito? Ikaw ang gumawa nito, di ba? Lumapit ka rito at mag-sorry. Lolo, pinakamahal niyo si Ling Er. Ayaw mong mag-sorry, di ba? Ayaw mong mag-sorry, di ba? Ay naku, Dad. Ano ba ginagawa mo? Anak mo to, apo mong tunay. Ay naku, si Lingshan hindi na nagtanim ng galit. Tumulong pa sa akin. Si Lingshan hindi na nagtanim ng galit. Tumulong pa sa akin. Ikaw naman, ang yabang-yabang mo. Ganyan kayong magpalaki ng anak ninyo. Mag-sorry kayong lahat. Sorry. 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 Lingshan, pamilya pa rin tayo. Yung mga nangyari, tapos na yun. Kung gusto nyong bumalik sa pamilya, handa akong ibigay ang kalahati ng negosyo ng pamilya para makabawi kay Lingshan. Tsaka yung ipinangako ko noon, yung Tianwen Pharmaceutical, 50% ng shares. Pero siya, outsider lang. Bakit mas madami pa ang makukuha niya kaysa sa atin? Lolo hindi yata tama yan. Mukhang labas sa tradisyon natin yan. May bahagi ba kayo sa desisyon ko? Jiaoya, nung ikaw at si Lao San ay naapi kayong mag-ina, umuwi ka na? Bigyan mo ako ng tsansa na. Makabawi sa inyo. Dad. Pumapayag kami. Ay, Lao San, magbigay ka ng parte ng negosyo mo pag-practicean ni Lingshan. Ha? Ma, hindi ko akalain na si Lolo. Binugbog pa ako para sa babaeng iyon. Pinaghati-hatian ang negosyo natin para sa kanya. Isa lang siyang illegitimate child. Nakukuha niya ang kalooban ng lolo. Panandalian lang yan. Basta wasakin mo yung magandang imahe niya sa utak ni lolo. Wala na siyang panganib sa atin. anak, may plano ka ba? Ang pinakamamahal ni lolo, yung mga naiwan ng lola ng lola. Kung yung babae na iyon, masira ang mga naiwan ni lola ng lola. Tingin nyo, kung pababayaan pa siya ni lolo? Wag na siguro. Yung mga naiwan ng lola, hindi pwedeng kahit anong mangyari. Oh, ang bilis mong maging pabor sa illegitimate child mo. Sa study ni lolo, may recipe ang naiwan ng lola. Pinaka-importante yun kay lolo. Kung masira ang recipe na yun dahil kay Jong Lingshan, Lolo, may problema lolo. Ano ba ang nangyayari? Bakit ang gulo mo? Kanina umaga habang naglilinis ako, nahanap ko ta sa damit ni Miss Lingshan. Ito ba ang recipe na iniwan ni Lola? noong gabi, nakita ko si Lingshan na pumasok sa study ni lolo ng madaling araw. Hindi kaya? Grabe ah. Yan ang pinakamahalagang iniwan ng lola. Para kay Lolo. Naglakasan ka pang magnakaw, tsaka sinira pa. Ano bang balak mo? Lingshan, totoo ba? Shaner, pinakamahalagang iniwan ni lola ng lola ito. Magsorry ka agad kay lolo. Hindi ko ginawa yan. Jong Lingshan sa Jong pamilya. Pag nagkamali, kailangan aminin. Pag nagsinungaling at matigas ang ulo, masama ang ugali niyan.
Tsaka, yung recipe galing sa lola ng lola. Sa recipe na yan, umangat ang Jong pamilya. Oo nga. Malaking bagay yan para sa Jong pamilya. Kung sinira mo yun, parang sinaksak mo si Lolo sa dibdib. Lingham, kahit niligtas mo ako, mas importante pa rin ito kaysa sa buhay ko. Bakit mo sinira yan? Dad, parang hindi naman pabaya si Lingshan pamangkin ko. Baka may hindi pa alam dito. Kuya, gusto ko rin na hindi totoo yan. Pero kitang-kita sa harapan natin. Ganyan ka ba magsalita para palusutin siya? Wala akong ibig sabihin yan. Sa tingin ko lang iba si Lingshan. E di ibig mo sabihing inaakusahan mo ako na nag-iimbento. Tama na, aabutin na natin ang ganitong punto. Tingnan na lang ang CCTV. CCTV na lang ang sagot. Huwag kang mag-alala. Inutos ko na sa tao ang CCTV. Kung si Lingshan talaga ang gumawa, hindi ko siya palalampasin. Tsaka kung may nagpasama sa kanya, hindi ko rin papatawarin. Sinay, ilabas ang CCTV? Labanan mo ako? Matagal ko nang pinamanipulate ang CCTV. Lingshan, kapatid, kung inamin mo lang agad hindi sana umabot sa ganito kasama. Ngayon, nahuli ka na may ebidensya at kasalanan. Nakakahiya talaga. Shanna, ito ano na ang gagawin natin? Ginawa mo talaga ang lahat para mapasama ako. Lolo, wala na akong masasabi pa. Hindi ko akalaing magagawa mo tong bagay na to. Nagkamali ako ng tiwala sa'yo. Dahil iniligtas mo ang buhay ko noon, hindi na kita papakialaman ng husto. Umalis ka na lang, kahit parang hindi ka na dumaan sa pamilya ng Jong. Ang tagal na nating nag-uusap, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam aliin ba mismo sa mga reseta ng gamot ang nasira ko. Itigil mo na ang pagpapanggap. Ang nasira mo ay ang reseta ng Mengpo Qianjin. Yun ang pinaka-importanting yaman ng pamilya ng Jong. Yan ang pinapangarap ng maraming tao. Itong reseta ng Mengpo Qianjin ay isa sa mga reseta ng gamot na iiwan ko para kay Wen-er. Pinakapayak pero pinaka-espesyal. Hindi ko akalaing dito pala sila yumaman. Yan, Ay bunga ng maraming taon ng pagsisikap ni Mama, kailangan mong ingatan ito. Paglaki mo, gamitin mo ito para makatulong sa lipunan. paano kung sabihin ko na yung nasirang papel kanina ay hindi ang Mengpo Qianjin recipe? Ang totoong reseta ng Mengpo Qianjin nasa opisina ni Lolo. Siye? Kung talagang ang makukuha mo ang Mengpo Qianjin recipe mula sa opisina ni Lolo, aaminin namin na napagbintangan ka, magsosorry ako sa'yo. Pero kung hindi mo yan maipakita, ibig sabihin, magnanakaw ka nga. Umalis ka na mismo sa pamilya ng Jong, pwede ba? Si Ang mga reseta ng lola ni Lolo, lahat yan ay isinulat sa papel na mahigit 100 taon na ang edad. Obvious na hindi ito ang tamang klase ng papel. Pakiusap kina tito at tito, pakisuri naman ito. Tama itong papel. Ang texture at amoy nito, bakas talaga ng panahon ang nakikita dito. Kuya, ikaw, baka naman nagkamali ka lang. Bunso, ang tagal ko nang nagre-research tungkol sa mga sinaunang gamit. May karapatan ka bang questionin ako? Ibig bang sabihin, totoo nga itong reseta? Huwag kang mag-alala, nasira ko na ang reseta. Ang Mengpo Resurrection Tianjin recipe, mapapapel man o tinta, eksaktong-eksakto sa iniwan ni Lola. Ang pinagkaiba lang, may dagdag na isang sangkap. 2 gramong autumn mayfly. Peketo. Shan, ano bang nangyayari dito? Aba, Shanling, grabe ka. Sinira mo ang recipe ng gamot ng lola mo sa tuhod. Hindi ka lang nagsisisi. Ginawa mo pa ng peke at niloko mo kaming lahat.
Lolo, tingnan mo naman siya. Sinira niya ang recipe ng gamot tapos ngayon, nagsisinungaling pat ng loloko pa. Hindi ba't sinisira niya ang mga patakaran ng pamilya natin? Lolo, ang mga ganitong tao na sumisira sa pangalan ng pamilya, dapat itiwalag sa angkan ng Jong. Shan, mag-sorry ka na lang. Bilisan mo na at humingi ka ng paumanhin. Shan, Hindi. Tama po ang recipe na ito. Ha? Paano nangyari yun? Lolo, halata namang may idinagdag na isang sangkap dito eh. hey, alam naman naming lahat na mahal mo si Ling Shan nitong huli. Pero kahit paborito mo siya, kung mali, mali pa rin. Ang daming nakababatang nakakakita. Hindi mo pwedeng pumanig sa kanya basta-basta. Ano bang sinasabi mo? Anong panig-panig? Kailan mo bang nakita na naging pabor si Lolo kay kahit sino? May rason lagi si Lolo kapag nagsalita siya ng ganito. Chay, Nung 80 taon na ang nakaraan, buhay pa si Lola mo noon. Sinubukan ko magpakulo ng gamot. Hindi sinasadyang natapon ko yung sabaw ng gamot at natuluan ng recipe. Nalabo yung isang sangkap. Tay, ano pong sangkap yon? Masyado pa akong bata noon. Hindi ko talaga maalala. Bakit hindi mo na lang diretso tinanong si nanay? Ay nako, napakahigpit ni nanay noon. Hindi ko man lang kinaya magtanong. Pagkatapos, sinubukan kong gumawa ng recipe base sa memorya ko. Pero yung sangkap na nabura sa orihinal, hindi ko talaga maalala. Mahigit 80 taon na yon. Paulit-ulit kong iniisip kung anong sangkap nga ba talaga yon. Sayang, kahit anong pilit, hindi niya pa rin talaga matandaan. Ngayong araw, nung nakita ko ang Choji Fuyu na to, bigla akong natauhan. Yung nabura ko palang sangkap noon, ito mismo yon. Paano mo naman nalaman ang kumpletong recipe ng gamot? At paano mo pa nalaman na nasa bahay aklatan ko yon? Baka naman ikaw. Nung nagsulat si Lola ng recipe, hindi lang. Pala isa ang kopya niya noon. Ikaw? Paano mo naman alam? Nagpakita sa akin si Lola sa panaginip. Ha? Anong panaginip? Bakit lagi kang pinapanaginipan ni Lola? Pero ako, hindi man lang niya ako kinausap? Ay, may ganyang pangyayari pala. Baka nga naman pinuntahan talaga siya ni Lola sa panaginip. Lolo, nakahanap siya ng bagong recipe. Pero totoo rin naman na nagnakaw siya ng recipe sa kwarto mo. Bakit mo siya pinalampas ng ganun-ganun na lang? Dahil mga bata pa kayo at di pa masyadong alam ang tamang asal, gusto ko na sanang palampasin yan. Pero dahil matitigas talaga ulo ninyo, ako na ang magtuturo sa inyo ng maayos para kay Wen. Zhongling Yu, masyado kang nagmamadali. Kasi yun ang pinaka-importanting recipe ni Lolo. Bilang mga apo, normal lang na mag-aalala rin kami. Saan ba talaga nanggaling ang CCTV na to? Si Bai Jie yun. Siya ang nagpasabi sa akin na baguhin ng CCTV at sa buhatan ng kasambahay para suruan si Miss Ling Shan. Si Miss Ling Shan, magdamag lang siya sa kwarto niya. Hindi siya lumabas kahit kailan. Ano ba talaga ang nangyayari? Kaya pala, alin ba talaga sa mga mata ninyo ang nakita akong pumasok sa study room? Kuya, ikaw ang nagsabi noon, di ba? Sabi mo nakita mong pumasok siya sa study room. Ano ba talaga ang totoo, ha? Ako siguro nagkamali lang talaga ang tingin ko. 3 taon akong nagkasakit. Akala ba ninyo, tumatanda na ako at malilimutin na no? Tao? Dalhin ang 2 yan sa seguridad, imbestigahan ng maayos ang katotohanan at dumaan sa tamang proseso ng batas. Ling Shan, tulungan mo naman kami please. Magkakapatid tayo, pare-pareho kay tayo ng galing. Ling Shan, nagmamakaawa ako sa'yo. Ling Shan, kapatid, pangako, hinding-hindi na mauulit ito. Tulungan mo kaming ipakiusap kay Lolo. Huwag mo namang hayaang ipakulong kami. Ling Shan, anak pa rin kita, ano man ang mangyari. Paano ka naging ganyan katigas ang puso? Shan, magkakapamilya tayo. Baka pwedeng kalimutan na lang natin to? Ikaw? Ganito mo ba pinalaki ang mga apo ng Jong? Wala kang may dadahilan sa ginawa mo. Dahil hindi na naghabol si Ling Shan, pinapatawad na kita minsan lang ito. Pamahalaan mo lahat ng negosyo. Ipasa mo na kay Ling Shan ang pagpapatakbo. Zhao, punong tagapangasiwa? Ikaw na ang maghanap ng taong maghahatid kay Bai Ji para sa turnover ng negosyo. Hindi mo dapat gawin to sa akin.
Sige na po, third madam. Mukhang hindi nga kayo ang nararapat mamahala ng negosyo ngayon. Mag-isip-isip kayo ng mabuti habang nagmumuni-muni kayo. Ibigay nyo kay Ling Shan ang pagpapatakbo ng mga negosyo. Ay, Tay, kung gusto mo, pwede ko na ring samahan sila. Ling Shan, kontento ka ba sa naging desisyon ni Lolo? Ang pamilya natin ay tahanan mo. Kung sakaling may mang-api sa'yo, sabihin mo lang kay Lolo. Ang mga negosyo na ito, ibibigay ko muna sa'yo para magkaroon ka ng karanasan. Kung may mga bagay kang hindi maintindihan, lumapit ka lang kay Lolo. Ako ang bahala maggabay sa'yo. Yufuk, halika. Dalhin mo na ang recipe ng gamot na ito sa study room. Itabi mo ng maayos. Siye, po. Ay. Naku, ang gamot. Nawawala na ang tinta sa recipe. Nabura? Oo nga. Kakagawa lang pala nito. Si nanay lang talaga ang nakakaalam nitong recipe. Ikaw, Shan, ikaw ba talaga ang nagsulat nito? Hindi po. Masyadong basa ang kwarto ni Lolo. Kaya siguro nag-moist ang recipe. Posible nga. Tay, noon pong nagkasakit kayo, para mapagaan ang pakiramdam ninyo, palaging naka-on ang humidifier na inireseta ng doktor, kaya siguro naging masyadong mahalumigmig ang kwarto. sige. Dalhin na sa study room. Si po. Si Ling Shan na batang yan, palaging pinalaki sa labas. Wala namang dahilan para malaman niya ang sikreto ng pamilya Zhong, di ba? Butler Zhao. Pakisabi kay Zhaoya na pumunta sa study. Saglit lang. Si. Boss Owen, dito ka na. Boss, bakit mo ako pinatawag dito ng ganitong oras? May kailangan ka bang sabihin? Si Ling Shan ba? Palagi bang matalino ang batang yon? Noong dati kasi, wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya. Pero nitong pagbabalik niya, pakiramdam ko may nagbago talaga. Oh, nagbago? Ano bang nagbago sa kanya ng eksakto? Ito, hindi ko rin talaga masabi. Siguro si Shan bigla na lang lumaki at nagkaisip. Sa mga batang to, si Ling Shan ang pinakamatalino. Pero napabayaan ko siyang magpalaboy sa labas ng maraming taon. Halos mawalan na ako ng isang mahalagang hiyas. Kung papaligiran siya ng isang magaling na guro, mabigyan lang siya ng tamang gabay. Sigurado akong magiging haligi siya ng pamilya Zhong. Pero bata pa si Shaner. Wala pa siyang sapat na karanasan sa mga baka. Naniniwala ako sa kanya. Salamat, boss. Ang laki ng naitulong mo sa pagpapalaki ng mabuting apo. Sa tagal ng panahon, ang dami ring di pagkakaunawaan sa pagitan natin. Pakisuyo na lang kay Shaner. Ipaliwanag mabuti. Sabihin mong huwag niyang masyadong dibdibin lahat. Ay hindi. Hindi ko talaga pwedeng tanggapin yan. Ikaw ang lolo ni Shaner. Ako na lang ang kakausap sa kanya ng maayos. Narinig ko maghahanap ka daw ng guro para kay Ling Shan. Pa, kung tungkol sa paghahanap ng guro para kay Ling Shan, ako na ang bahala para na ring makabawi ako sa kanya. Marami akong kilalang professor mula sa Universidad ng Jinhai. Sa galing nila, kayang-kaya nilang turuan si Ling Shan. Ma, bakit ka pumapanig sa kanya? Siyempre, dapat hanapan siya ng pinakamahigpit na guro para mapahiya siya. Kapag nangyari yon, makikita ni Lolo na kulang talaga ang abilidad niya. At mas pipiliing bigyan kayo ni Ling Chen ng mas malaking oportunidad. Tama nga. Maganda ang koneksyon ni Bai Jie sa bagay na yan. Hindi ko naman kailangan ng kung sinong mentor. Ling Shan, alam ko namang gusto mong patunayan ang sarili mo, pero puro ikaw ang pumapasok sa mga pangkaraniwang eskwelahan lang. Kung wala kang maayos na mentor, paano mo mahahawakan ng maayos ang negosyo natin? Tama.
Yung mga professor sa Gold Sea University, sila yung mga top na eksperto sa industriya. Estudyante ka lang ng ordinaryong universidad, kahit makasalubong mo sila mahirap na. Ngayon sila na mismo ang magtuturo sa'yo, hindi ka pa natutuwa? Lings Han, alam ko namang may hindi kayo nagustuhan ni Baiji. Pero wag mo nang idamay dito ang tampo mo. Lings Han, lahat kami ay para sa ikabubuti mo lang naman. Balang araw, ikaw din ang mag-aasikaso ng negosyo ng pamilya natin. Oo nga, Shaner, pati ang lolo mo at sila ginagawa lahat para sa'yo. Pumayag ka na. Siya? Kay Baiji, na natin ipaubaya ang bagay na to. Isa lang ang kondisyon, siguraduhing makahanap ng matinong tutor. Kapag naperwisyo si Lingshan, mananagot ka sa akin. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makakahanap si Lingshan ng pinakamagaling na mentor. Gusto ko ring makita kung anong klaseng tao ang hahanapin mo para turuan ako. Miss Lingshan, narito na po ang mentor ninyo, si Madam Wang Xiaogang. Wala ka bang sense of time? Ma'am, alas 4:50 ng madaling araw kayo nag-text. Alas 5 nandito na agad kayo. Wala namang nakakita sa amin. Dahil din kasi sobrang lamang at spoiled ng mga magulang tulad nyo. Kaya ang mga miss na yan, mas lalong tamad. Mas walang silbi. Kung gusto mo, pwede ka nang umuwi ngayon. Sige na, dahil first day mo, hindi na kita papatulan. Sumunod ka na lang. Bilis, mag-ayos ka na at bumaba, ha? Ako ang inatasan ni Mrs. Bai na maging private tutor mo, ang bababa ng grades mo. Ngayon mismo, sa harap ng mga kamag-anak mo, magkakaroon tayo ng test, makinig ka ng mabuti. Sa kasaysayan ng medisina, noong 1912, si Dr. So ay nakabuo ng Shangyaosan sa Mount Kunlun. At maraming sundalo ang nailigtas. Sandali lang. May tanong ka ba? Ang Shangyaosun ay naimbento noong 1910. Zhong Lingshan, ang Shangyaosun na yan, ay na-develop noong 19212. Nakasulat yan sa libro. Sinabi ko sa'yo, magbasa-basa ka pa. Ang Shangyaosun ay na-develop noong 1910, pagkatapos ng isang taon saka lang ito ginamit para sa clinical trial. Noong 1911, opisyal na isinama sa military supplies ng Great Yan dahil kulang ang supply nung una, kaya noong 1912 lang nabigyan ng buong hukbo. Para kang sigurado ah. Nakasulat talaga sa libro na 1,912 yan na-develop. Lahat naman alam yan, mababa na nga grades mo. Hindi ka pa marunong magbasa. Mali ang libro. Pwede bang magkamali ang textbook? Hindi ba pwedeng magkamali ang libro? Mukhang yung nahanap niyong mentor ganun din pala. Sa tingin ko, wag na nating ituloy to. Ikaw. Pati ba naman ang libro ni ma'am, kinu-question mo? Sir Zhang, hindi ko inasahan na sa pamilya Zhang, magkakaroon ng ganitong klaseng, walang alam sa buhay at bastos. Nakakahiya sa lahi ng Zhang. Professor Wang, baka naman may punto si Lingshan. Bakit hindi mo subukang i-confirm para ma-convince din siya? Sige, naglalakas loob kang pagdudahan ako. Ngayon tatawagan ko teacher ko, at siya mismo ang magpapaliwanag sa'yo. Teacher, may estudyante ako. Matagal nang pinipilit na ang Shangyaosan daw, na imbento noong 1910. Paki-explainan na nga siya. Yung gamot na yon. Tama, noong 1910 na-develop yon. Kaso nga lang, noong 1912 pa lang talaga na ipamahagi sa buong hukbo. Kaya tuloy lahat tayo akala, noong 1912, yun ginawa. Pero ang tama, dapat nga noong 1910 pa siya. Paano mo nalaman? Hindi mo na kailangang alamin. At saka, tanggal ka na sa trabaho. Plano ko sanang ipahiya si Zhong Lingshan sa harap ng mga matatanda. Pero siya patuloy ang napabilib. Zhong Lingshan,
Alam mo ba ang ginagawa mo? Si Madam Wang Xiaogang, kilalang tagapagturo sa Gold Sea Social Circle. Maraming gustong magpaturo sa kanya, pero kailangan maghintay sa pila. Sa akin lang siya, hindi uubra. Tatay mo, siya rin ang nagturo dyan. Kahit hindi mo maintindihan ang mga detalye ng nangyari noon, ang dali mo namang magtanggal ng tao. Kaya pala ganitong magturo. Ikaw na talagang mayabang at di marunong rumespeto. Balang araw, magbabayad ka sa pagiging ignorante mo. Ikaw? Walang modo ka talaga. Tama na. Anong balak mong gawin? Tay, siya po. Walang respeto sa nakatatanda. Ayaw sumunod sa disiplina. Sa tingin ko, kayo ang hindi marunong sumunod. Ha? So, galing ni Ling San? Hindi na kailangang bigyan pa siya ng tutor. Simula ngayon, lahat ng negosyo mo ipapamana kay Ling Shan. Siya na ang magpapalakad ng lahat. Hindi naman pwede yon, Tay. Ako, napakaliit na nga lang nang natira sa akin. Oo nga, Tay. Alam naming mahal mo si Ling Shan, pero hindi mo naman pwedeng ibigay lahat-lahat sa kanya. Pulutin mo yan? Tingnan mong mabuti. May problema ka talaga sa kakayahan mo, pero hindi ko. Akalaing ganito ka pa cute. Pulutin mo. Tingnan mo ng mabuti. May problema ka sa kakayahan mo. Hindi lang ito nangyari ngayon o kahapon. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ka kakuwela. Tingnan mo ang report ngayong taon. May mukha ka pa bang mag-manage ng kumpanyang ito? Ito? Pati kayong lahat. Huwag ninyong isipin na di ko nakikita yung ginawa ninyong palabas ngayon. Huwag ninyong isipin na di ko nakikita yung ginawa ninyong palabas ngayon. Pag nalaman ko ulit, sino man ang gumamit ng maduming paraan, huwag ninyo akong sisihin. Sampalin ko siya ng malakas. Ling Shan, sumama ka sa akin. Hinahanap mo ako. May kailangan ka ba? Sa nakaraang panahon, sa lahat ng pahirap na ginawa ni na Baijie sa'yo, nagpakita ka ng talino at kalmado. Sa ganong sitwasyon, hindi ka nataranta, nakabawi ka pa, hindi madali yon. Hindi nila ako matatalo. Mas may tapang ka pala kaysa akala ko. Mas malalim ang pananaw mo. Ang panahon ko kasama ka at ni Lolo, hindi pa ganun kahaba, pero sa'yo, nakikita ko yung kakaibang tunog ng isang tao na parang talaga para sa taas na posisyon. Ako. Wala namang espesyal sa akin. Ang talento mo, naaalala ko yung isang tao, ang iyong lola sa tuhod. Ganon din siya, kahit anong mangyari, hindi siya nagpakita ng takot. May kakaibang ugnayan sa kanya na talagang pinagkakatiwalaan ng lahat. Sa harap ng mga taga South Sea, inalagaan niya ang buong laboratorio ng biology. Siya ang pinakamagaling na eksperto sa biology sa Dayan. Hanggang ngayon, hindi matatatag ang pamilya Jong kung wala siya. Ngayon ko lang napansin, parang magkakambal kayo. Pati sa'yo, nakikita ko ang anino ng iyong lola sa tuhod. Ling Shan, kailangan ka ng pamilya Jong. Oh, may mahalagang meeting bukas. Sama ka sa akin. Nandito na lahat, di ba? Simulan na natin. Mga kasama, sa mga nakaraang panahon, may bagong capsule tayong na-develop. Pero yung epekto nito, hindi umaabot sa inaasahan natin. Yufu, ikwento mo sa lahat yung detalye. Ang pinakamahalagang problema ngayon, samga ingredients, may dalawang gamot na nagkakakontra ang katangian. Pero ang dalawang iyon, kailangan sa capsule na ito. Kung hindi natin masolusyonan yung pagkontra ng dalawang gamot, malamang na matagal bago nating magawa ang gamot na to. Ling Shan, magbigay ka ng opinyon mo. Ling Shan, sabihin mo ang opinyon mo. Zhong Ling Shan. Narinig ko na siya daw ang anak sa labas ni Zhong Yashao. Si Zhong, ang matandang patriarch. Huwag mo akong titingnan. Hindi mo ba alam, siya pala ang apo mo. Naniniwala ako. Sigurado akong mayroon siyang kakaibang katangian. Kakaibang katangian? Ano ba ang alam niya? Gene, target point, clinical trial.
May professional na paper na ba siyang na-publish sa malalaking magazine? Pakiramdam ko, baka hindi nga niya kabisado ang leaflet ng gamot. Lolo, simula pa bata, elite education na ang tinanggap natin. Kahit tayo, hindi magawang solusyonan ang problema. Sa tingin mo, isang ordinaryong graduate lang ng university, paano niya maiintindihan? Tama nga, Lingshan, kapatid. Sa bagay na to, zero experience ka pa. Umupo ka na, Dali. Huwag mo kaming ipahiya. Tahimik muna. Makinig tayong lahat kay Lingshan. Tama ang sinabi ninyo. Hindi pa ako nakapag-publish ng professional na paper sa malalaking magazine. Pero ang problema ng pagtutunggali ng gamot, maaaring maresolba gamit ang Xinhuang distillation method. Shengwang distillation method? Hindi ba matagal na yang nawala? Mahigit 100 taon na? Hindi pa iyon nawawala. Pwede akong magturo sa inyo. Alam ng lahat, may 3 major categories ang distillation method. Water surface distillation method, water immersion distillation method, at steam distillation method. Ang water surface distillation, ang filter at raw material ay hiwalay. Sa water immersion distillation, direkta nang nilalagay ang raw material at pinapainit sa container para distillation. Ang prinsipyo ng Xinhuang distillation, talagang simple lang. Ang proseso nito, katulad ng steam distillation method. Ang pagkakaibang lang ay kailangan ng hiwalay na boiler. Ang raw materials, ginagawang steam at ipinapasok sa pipeline, tapos nilalagay sa container. Sige, dito natatapos ang pagpapaliwanag ko. Genius. Grabe, breakthrough ito. Ang problema ng pagtutunggali ng gamot na hindi natin masolusyonan. Siya lang, parang walang effort na nasolusyonan niya. Nakikita nyo ba? Ito ang tunay na kinabukasan ng Tianwen Tianwu Pharmaceutical. Ang kailangan ni Zhong family, hindi lang puro teoriyang pangpapel na tagapagmana. Lalo namang hindi yung puro sarap lang sa buhay. Ngayon, ipinapahayag ko dito, ina-appoint ko na si Zhong Lingshan bilang Chief Strategy Officer ng Tianwen Tianwu Pharmaceutical. At siya na ang magiging nag-iisang cross-generation successor ng Zhong Family Group. Ang lahat ng mahahalagang bagay sa Zhong Family Group, siya na ang magdedesisyon. May tumututol pa ba dito? Sige. Shaner, narinig ko, ikaw daw ang napili ng matandang patriarch bilang next generation successor ng Zhong family. Grabe. Ikaw talaga ang anak ko, Lingshan. Dali, ikwento mo kay mama. Gusto ko talagang marinig. Tumigil ka. Ano? Shaner. Ako at si Lolo, napagdesisyonan naming ipadala kayong lahat para mag-training sa mga grassroots. Ang specific na trabaho, ipapadala sa email bago mag 3 p.m. Pinapagawa mo akong guard? Pinapagawa mo akong guard? Ako ang tatay mo. Walang mataas o mababang propesyon. Ang pagiging guard, sakto yan para mahasang ugali mong lampa. Ako? Bakit ako ang magre-receptionist? Alam ko na. Ikaw ang gustong bumawi sa akin. Ang sama mo talaga. Hindi ito si Lolo. Akin galing ito? Ikaw, kailangan mo ring magbago ng ugali mong parang princess. Lolo, ayoko po. Siya yon? Siya ang gustong pahirapan ako. Ayaw mong maging receptionist? Oo. Sige, papalitan ko. Tao, Matandang patriarch. simula ngayon, i-freeze ang lahat ng bank card ni Zhongling Yu. Bigyan siya ng helmet at motor. Lolo? Gagawin mo ba? Akong delivery rider? Pati kayong tatlo, may reklamo ba kayo sa trabaho ninyo? Mabuti kung wala.
Bukas ng umaga, mag-umpisa na kayo. Ano to? Kuya, hinay-hinay lang. Ngayon, lakas ng loob ni Zhongling Shan. Sa Zhong family, wala na. Hindi na tayo makakatagal. Anak, ngayon paborito ng matandang patriarch si Zhong Lingshan sa Zhong family. Wala kang future. Sumama ka sa akin pabalik sa Bai family. Sa galing mo, kahit hindi ka Bai, si lolo mo sa Bai, papahalagahan ka pa rin. Hindi yata maganda yan. Ako at Ling Chen, parehong Jong eh. Ayaw mong sumama. Pwede ka namang mag-guard lang. Anak, sa talento mo, sa Bai family siguradong magiging importante ka. Jong family ako. Anak, wala kang kinabukasan sa Zhong family. Hindi ikaw ang magiging tagapagmana ng Zhong family, ang matandang patriarch. Dahil kay Zhong Lingshan, lalo kanyang hindi mamanukin. Kung dito ka lang, masisira lang buhay mo. Hindi yan mangyayari. Dismayado si lolo sa akin. Dahil mahina pa ako. Basta maging malakas ako, balang araw, makukuha ko uli lahat ng nakuha ni Zhong Lingshan. Ay nako, anak, hindi mo makukuha. Paggawa ko bilang caregiver, isang oportunidad yon. Basta makita ni lolo ang pagbabago ko, may chance pa rin ako. Huwag mong kalimutan. Si Tito Atito Jr., wala na. Ako ang panganay na apo ni lolo. Si Zhong Lingshan, anak lang yan sa labas. Kuya, sira ka na yata. Totoo ba, papasok ka bilang caregiver? Anak, naniniwala si Dad sa'yo. Pero si Lolo, nauto siya ni Zhong Lingshan. Di niya tayo nakikita bilang ka-level. Kahit gaano mo pa subukan, wala talagang silbi. Oo nga kuya, yun din ang tao na yun. Hinding-hindi niya tayo bibitawan. Pinapunta ka niya bilang caregiver. Unang hakbang lang yan ang pagganti niya. Sige na, tama na. Huwag mo na ituloy yan. Iwan mo na lang ang maleta. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Kamakailan, marami akong pinag-isipan. Hindi kailangan ng Zhong family ng pera. Ang kumita ay hindi mahalaga sa Zhong family. Ang mahalaga ay ang panuntunan ng lola sa tuhod. Yun talaga ang pinagmulan ng Zhong family. Kamakailan, marami akong pinag-isipan. Hindi kailangan ng Zhong family ng pera. Ang kumita ay hindi mahalaga sa Zhong family. Ang mahalaga ay ang panuntunan ng lola sa tuhod. Yun talaga ang pinagmulan ng Zhong family. Anak, ano ibig mong sabihin dito? Hindi mo naiintindihan. Hindi ko hahayaang kunin niyo ang reseta na iniwan ng lola sa tuhod. Ling Chen, nasira na ang ulo mo. Hindi ako baliw. Kayo ang sira. Umalis na kayo. Dahil magkamag-anak tayo, hindi ko sasabihin kay lolo. Ikaw. Dad, Mom. Kuya, nasiraan na ng ulo. Hinaharangan niya ang pamilya natin. Umalis na tayo. Nagkaproblema si Lolo, nawala ang Melita. Aling maleta? Yung Melita na hinukay, yun ni Segundo. Ano? Si Ling Chen. Nasugatan sa likod ng ulo. Naipadala na sa ospital. Pero, siguro sila nga. Sabihin mo na. Kanina umaga pa. Si Ling Yu, si Jiyu Shou pati si Bai Jia. Wala na. Wala na sila. Bilis, sumama ka sa akin sa study. Si Dad, Uncle, tumawag si Baijia sa akin. Hello? Sino ito? Ako ito. Si Ling Shan, ang kapatid nyo. May kailangan ba? nasaan kayo? Nasa labas, nagchat siya kasama ang nanay ko. Bakit? Uncle, ang boses mo parang hindi maganda ang pakiramdam mo ah. Parang may mali. Sigurado ka ba? Hindi mo talaga alam kung bakit? Kuya, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Pwede ba, huwag ka nang parang misteryoso dyan? May ginagawa pa ako ngayon. Kuya, nasa iyo ba ang kahon ni Uncle? Ikaw? Ano bang sinasabi mo? Anong kahon? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Hindi naintindihan. Hintayin ko na lang magising si Zhongling Chen. Tatanungin ko siya mismo. Zhongling Yu, akala mo ba pagdating ng panahon na yon, magagawa mo pa ring itago?
Zhong Lingshan, kahit kami ang kumuha noon, ano ngayon? Ikaw, isang anak sa labas, karapat dapat ka bang magtanong? Ginagamit namin, bakit? Sinasabi ko lang sa iyo, ngayong araw, lahat ng mga reseta, ibibigay namin sa Pamilya Bai. Pagdating ng panahon, ako pa rin ang panganay na anak. Zhongling. Lingsam. Alam na natin kung nasa kanya ang kahon. Tama na yun. Tara. Punta tayo sa Pamilya Bai. Lingsam. Talagang wala akong oras dito. Mamaya na lang, papapuntahin ko si Manong Zhao para tulungan ka. Walang problema. Mas importante ang bagong gamot. Nasa Pamilya Bai na ako. Yung natitira, ako na ang bahala. Sino po kayo? Hindi tumatanggap ng mga di kilala ang Pamilya Bai. Ako si Zhong Lingshan. Nandito para hanapin si Baiju. Zhong Lingshan. Ah, ikaw nga pala yung anak sa labas ng Pamilya Zhong, no? Ano? Kung gusto mo ng pera, bakit hindi ka pumunta sa Pamilya Zhong? Ang kapal mo. Umalis ka na dito. Huwag mong guluhin ang lugar na to. Uulitin ko. Ako si Zhong Lingshan. Nandito para hanapin si Baiji. Siya ang nagnakaw ng gamit ng Pamilya Zhong. Bastos. Isang anak sa labas. Ano bang katayuan mo? Naglalakas loob kang magsalita sa harap ng bahay ng Pamilya Bai. Naninira sa aming panganay na anak? Gusto niyong pagtakpan ang isang magnanakaw. Hindi ba kayo natatakot na malaman ni Bai Hexing? Naglalakas loob ka tawagin ang pangalan ng aming pinuno. Ipalabas ninyo si Bai Hexing. Gusto ko siyang makausap. Sino ka ba? Karapat dapat ka ba na makita ang aming pinuno? Umalis ka na dito. Itong card na to, katulad ng madalas nilalaro ni Manong yung black card. Parehong pareho. Sino ka ba talaga? Tumigil ka. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Si Manong namin. Mahina ang katawan nitong mga nakaraang taon. Ayaw niyang makipagkita sa kahit kanino ngayon. Si Miss Bai, kaya bumalik. Para lang magpakita ng suporta. Walang nangyaring nakaw-nakaw mula sa Pamilya Zhong. Mas mabuting umuwi ka na lang. Sinasabi ko, si Baiji bakit ngayon bumalik? Dalhin mo ako sa loob. Kaya kong gamutin si Manong niyo. Hindi sa hindi kita gusto dahil bata ka. Talagang nitong mga taon. Lahat ng sikat na. Doktor sa Dayan, dinadala na namin kay Manong. Kaya mo ba talagang gamutin? Malakas ang dating ng batang ito. Tsaka, yung card niya. Posibleng, yun ang dating access card ng laboratorio. Lahat ng may koneksyon sa laboratorio na yun. Hindi ordinaryong tao. Pasensya na kanina, medyo mali ako. Pasok ka muna. Pupuntahan ko agad si Manong. Baiji, kung ako ang tatanungin, si Manong Zhang talagang naloko na. Pinili pang huwag pansinin si Ling Yu at Ling Chen. Napakabait nilang mga anak. Puro problema pa ang pinili. Tama si Xiao Yu. Kung minsan, dapat talaga gayahin mo ang ate mo. Noon, ang gulo-gulo nang nangyari. Dahil lambot ang puso mo, anak, kung ako yun. Matagal ko nang pinatanggal ang bata. Lola, hindi mo alam. Si Zhong Lingshan, wala namang kakayahan. Kamukha lang niya ang lola sa ama. Ginagamit lang niya ang mukha para paamuhin si Manong. Walang silbi. Hindi kayanang kontrolin ang sarili. Napunta sa kama ni Zhaoya. Niloko pa si Zhaoya. Nagkaanak sila ng si Zhong Lingshan. Cute pa naman. Kung hindi sana gaganito. Ma? Ngayon, pagbalik ko, ayaw ko muna bumalik sa Pamilya Zhong. Hindi ko lang alam, pwedeng magbigay ng negosyo para kay Ling Yu eh. Siyempre pwede. Ang galing ng Ling Yu. Ibigay mo sa kanya. Makakatulong din sa atin. Yuer. Maraming salamat po, tita. Thank you rin kay kuya. Lagi mong tinutulungan si kapatid. Walang anuman. Pamilya tayo, hindi na dapat iba-iba pa. Kung may problema ka pa, si kuya na ang bahala mag-ayos niyan. At si Zhong Lingshan. Nakasakit sa iyo at kay tita. Ako na ang bahala maghiganti para sa inyo. Anong nangyari? Bakit parang nagmamadali ka? May nagsabi na may makakagamot daw sa sakit ni Manong. Pupunta ako kay Manong ngayon. Siya ba? Yung sinasabi mong, doktor na kayang pagalingin. Si Mang Domang, hindi mo ba alam na sumasabay ka lang sa kalokohan? Oo nga. Ang bata-bata pa. Anong alam niya? May hawak siyang. Kaya ako nandito ngayon, unang-una para iligtas si Bai Hixing. Pangalawa,
Para kunin ang mga bagay na talagang para sa pamilya namin, mga Jong. Jong Lingshan, linawin mo nga. Anong mga bagay na para daw sa pamilya Jong? Eh ang lola ng lola natin hindi naman Jong ang apelyido. Bakit lahat lang dapat sa inyo mapunta? Ikaw pala si Zong Lingshan. Maganda ka nga. Pero ikaw, kung akala mo dahil paborito ka ni Mang Zong, nakakabuti ka lang sa pamilya Zong. At hindi mo na alam ang lugar mo. Tapos dito ka pa sa pamilya Bai nagpapakitang gilas. Mali ka ng pinuntahan. Tama. Ikaw nga, isang anak sa labas. May ganang magsalita, kayang pagalingin daw si Mang Bai. Baka nga, kahit si lolo mong si Zhong Shenwen ang nandito, hindi rin niya sasabihin yang mga ganyang bagay. Tama na. Umalis ka na. Yung lolo mo, noon pa sa lolo, namin natuto ng medisina. Yung mga sakit na hindi nila mapagaling. Ikaw pa kaya? Kamukha mo lang naman yung lola mo sa tuhod. Huwag mo kayaang dahil ilang araw ka lang pinapansin ni Zhong Shenwen, mapalimutan mo na kung saan ka galing. Tungkol naman sa race 8 na dinala ni na Xiao Jia at Ling Yu. Iwan nyo na lang dito. Pare-pareho kayong mula sa pamilya Zhong. Huwag naman sanang lumalapad dyan sa maliliit na bagay na yan. Huwag naman sanang lumalapad dyan sa maliliit na bagay na yan. Maliliit na bagay. Yung mga reseta na yan, kahit si Bai Hihin hindi tatawagin niyang maliliit na bagay. Pero ikaw parang balewala lang gusto mo nang angkinin. Kung ganito kayo, hindi ba kayo natatakot na malaman ni Bai Hixing? Zong Lingshan. Paano ka makipag-usap kay lola ko? Hindi ito pamilya Jong. Walang lolo mo dito para protektahan ka. Kung ako ikaw, hindi na sana ako nagpakalumok dito. Binibigyan ka na ng respeto. Ayaw mo naman. Oh, mga tao. Paalisin niyo siya dito. Dahil bata ka pa, hindi ko na lang papatulan. Zane. Paki-accompany na lang palabas si Miss Zhong. Ang mga tao ni Bai Hixing itong mga nakaraang taon. Paano nila dinisiplina ang mga bata nila? Kung aalis na talaga ako. Apo? Ano bang ingay yan sa labas? Lolo Xiaojie, kagabi, hindi ba bumisita ka kay Lolo? Dahil ganito ang sitwasyon ngayon, hindi sila makalapit para makipag-usap. Matagal na rin kasi, mula nung huli nilang makita ang mga kamag-anak nila, baka nasa labas lang sila at nagkukuwentuhan. Ano nga pala? Bueno, tumawag kanina. Noong tumawag siya kanina, bakit nga ba siya tumawag? Si Zhong Shenwen daw tumawag, na ninakaw ni Bai Ji ang reseta ng pamilya Zhong, dapat daw huwag ipaalam kay Mang Bai. Kapag nalaman niya, baka mapasama lang ang kalagayan niya. At tsaka, ilang taon na rin ang lumipas. Lahat ng utang na loob kay Mang Bai, matagal nang nabayaran. Yung reseta na yan, isipin na lang nating kabayaran na. Si Zhong Shenwen, lagi niyang kinukumusta ang kalagayan niyo. Itong mga nakaraang araw, palagi niya kaming tinatawagan. Sabihin mo na lang kay Wenner. Mag-ingat siya sa kalusugan niya. Si Dr. Su noon, ipinagbili na alagaan ko si Wenner. Noong mga nakaraang taon, nagkasakit si Wenner. Takot akong may mangyaring masama. Kung nasa kabilang buhay si Dr. Su, hindi ko na kayang harapin siya. Huwag kang mag-alala, Lolo. Itong mga taon na to, para sa pamilya, Zhong rin tayo nagtatrabaho. At saka, yung kapatid kong babae, di ba pinakasalan niya yung mahina sa pamilya Zhong? Noon kasi, si Yusho, mabait na bata. Hindi lang natin inaasahan. Anong ingay sa labas? Parang hindi naman nagkukwentuhan lang. Labas ka, tingnan mo nga. Sige, lalabas na ako para tingnan. Huwag kalimutan magbalita sa akin, ha? Opo. Ikaw nga, isang batang lampa lang. Karapat dapat bang gamutin si lolo ko sa tuhod? Ang kapal ng mukha mo. Dahil lang sa kamukha mo ang lola mo sa tuhod, nakuha mo atensyon ni lolo. Akala mo naman katulad mo na siya. Jong Lingshan, tama na. Umuwi ka na lang sa inyo. Ipaliwanag mo na kay Mang Jong ang lahat. Hindi rin naman namin ginusto na magkagulo ng ganito. Kaso si Mang Jong kasi sobrang mapanig. Bilang ina, syempre gusto ko ring maayos ang kinabukasan ng mga anak ko. Huwag lang kinabukasan, pero nagnanakaw ka. Kaya pala, ganyan lumaki si Jong Ling Yue sa pagpapalaki mo. Jong Lingshan, lahat ng mabuti at masamang bagay na sabi ko na. Ikaw na bahala mag-isip. Diyan sa pamilya Jong, may nagtatanggol sa iyo. Dito sa pamilya Bai, wala. Bakit ka ba nagpapaliwanag pa ng mahabang-haba sa kanya? Yang anak sa labas na yan. Hindi talaga marunong lumugar. Ate, hindi siya marunong magpasalamat. Huwag mo na siyang patulan. Umalis ka na dito. Huwag mo akong pilitin na palayasin talaga kita. Hindi naman pala ako gusto ng pamilya Bai. Ang mapangahas na si Zhong Lingshan, hindi rin siya natatakam sa akin. Eksakto, panoorin ko na lang kayong nag-aaway parang aso't aso. Ang dami-dami niyong sinasabi. Zhong Lingshan, sila Bai Ji ang kumuha ng recipe ng gamot, ako ang pumayag. Ikaw ang pumayag. Ikaw, nakikita ko kayo nilalaglag ang sariling pamilya. Alam mo ba kung sino ka? Nagaling ka sa angkan ng Jong. Kung anong ginagawa ko, hindi nangangailangan ng paglaban mula sa iyo bilang anak. Hoy, halika dito. Palabasin siya dito. Anong nangyayari? Sino ka ba? Chong Lingshan, tagapagmana ng angkan ng Zhong. Zhong Lingshan,
tagapagmana ng angkan ng Zhong. Hindi mo na kailangang silipin. Nandito lang siya para kunin ang recipe ng gamot. Jong Lingshan. Narinig ko, ikaw na raw ang tagapagmana ng angkan ng Jong. Pero tandaan ko, anak ka ni Yushu. Ang tatay mo, daladala ang recipe ng gamot nang pumunta dito sa amin. Bilang anak, may pakialam ka pa ba? Recipe ng gamot ay para sa angkan ng Zhong. Walang karapatan si Zhong Yusho na ilabas ito ng pribado. Sa tingin ko bilang manager ng angkan ng Bai ngayon, alam mo dapat kung paano ang tamang gawin. Siyempre alam ko. At may tawag ka pa na natanggap mula mismo sa matanda sa inyo. Matanda sa inyo. Ang matanda namin, dahil sa pag-alala sa dating damdamin para sa lola sa tuhod mo. Sa tagal ng panahon, napakasipag at walang reklamo. Tuloy-tuloy na tumulong sa angkan ng Zhong. Pero, ang angkan ng Zhong. Ang angkan ng Zhong, niwala kayong ginawang maganda para sa angkan ng Bai. Ang matanda namin, malubha na ang sakit. Yung dating usapan, dapat noon pa nabayaran. Huwag mo nang asahan na makukuha mo ang recipe ng gamot. Kung hindi, akala mo ba siya, sa dami ng kamalian ginawa niya nitong mga taon, bakit hindi kinikibo ng angkan ng Bai? Huwag mo kalimutan, Alam ko lahat. Naiintindihan ko na. Yung dating usapan, dapat noon pa nabayaran. Huwag mo nang asahan na makukuha mo ang recipe ng gamot. Kung hindi, akala mo ba siya, sa dami ng kamalian ginawa niya nitong mga taon, bakit hindi kinikibo ng angkan ng Bai? huwag mo kalimutan. Alam ko lahat. Itong mga talagang kasalanan ng angkan ng Zhong sa inyo. Bilang kabayaran, pwede akong magbigay ng ilang parte ng recipe ng gamot para sa angkan ng Bai. Pero itong dalawang tao, nagnakaw ng gamit ng angkan ng Zhong. Gusto ko ng paliwanag. Paliwanag? Kailangan mo pa ba ng paliwanag? Zhong Lingshan, akala mo ba importante ka talaga? Isa ka lang anak sa labas, nakikisandal sa awa ng angkan ng Zhong. Angkan ng Zhong, dahil sa matanda sa kanila, binibigyan ka ng respeto. Pero kami, hindi. Sinabi ko lahat ng to. Dahil lang sa may intensyon kang iligtas si lolo ko? Sige na, umalis ka na. Hindi ka namin ihahatid. Lolo, may hawak si Zhong Lingshan. Ng isang, identical na, laboratory black card gaya ng kay Lolo. Ano? Sabi mo, may hawak siyang black card ng biolaboratory? Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung black card na yan. Pero dahil hawak mo yan, pwede kitang subukan para gamutin si lolo ko. Basta talagang magawa mong gamutin si lolo, ang angkan ng Bai handa naman ibalik ang recipe ng gamot. At tulad ng dati, ano? Sabi mo, may hawak siyang black card ng biolaboratory? Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung black card na yan. Pero dahil hawak mo yan, pwede kitang subukan para gamutin si lolo ko. Basta talagang magawa mong gamutin si lolo, ang angkan ng Bai handa naman ibalik ang recipe ng gamot. At tulad ng dati, maglilingkod para sa angkan ng Zhong. Sige. Kung talagang mapagaling mo si Lolo, magpapakumbaba ako sa'yo. At magbibigay ng paliwanag para sa angkan ng Zhong. Lola, ikaw. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Itong anak mo, dapat talagang turuan mo ng maayos. Tara na, sumama ka sa likod ng bahay. Oh, Lolo, Su, Dr. Su. Hindi siya. Siya si Zhong Lingshan, tagapagmana ng angkan ng Zhong. Nandito siya para gamutin po kayo. Kung anong kailangan mo, ako na ang bahala maghanda. Lolo, Su, Dr. Su. Hindi siya. Siya si Zhong Lingshan, tagapagmana ng angkan ng Zhong. Nandito siya para gamutin po kayo. Kung anong kailangan mo, ako na ang bahala maghanda. Mga silver needle lang, ayos na. Parang sobrang magkamukha talaga. Miss Zhong. Itong pamamaraan na to, itong lakas ng kamay. Ikaw ba ay... Itong pamamaraan na to, itong lakas ng kamay. Ikaw ba ay...
Medyo naging stable na ang kalagayan, pero kung gustong tuluyang gumaling, kailangan pa ng matagal na gamutan. Ibibigay ko ang recipe ng gamot mamaya. C. Medyo naging stable na ang kalagayan, pero kung gustong tuluyang gumaling, kailangan pa ng matagal na gamutan. Ibibigay ko ang recipe ng gamot mamaya. C. Miss Jong, bilisan nyo. Dalhin si Miss Lingshan para magpahinga. Tara, tara, tara. Lolo, gumaling ka na. Kwento mo naman. Ano ba talaga ang nangyari? Sina Xiaoji at Yushu, dala-dala ang recipe ng gamot na iniwan ni Dr. Su, pumunta sa angkan ng bay. Saglit lang na naloko ako ng sarili kong utak. Gusto ko sanang maging makasarili. Yung batang babae na nagligtas sa'yo dati, anak sila Zhong Yusho at Zhao Yasheng, ngayon siya na ang bagong pinuno ng angkan, tagapagmana ng susunod na henerasyon. Dumating siya para kunin ang recipe ng gamot. Z. Sa gitna ng lahat, tumawag si Wenner. Wenner. Dahil sa recipe ng gamot, di ba? Ngayong alam mo na mali, dapat kusa kang tumanggap ng parusa. Hindi talaga tama ang ginawa mo. Kailangan masatisfy ang angkan ng Jong. Kayo. Alam nyo namang may kasalanan si Bai Ziye, pero nagkukunwari kayong wala kayong alam na hindi na rin kayo bagay mag-manage ng internal affairs. Simula ngayon, lahat ng malalaking desisyon, ipaubaya na lang kay Manager Zheng. Opo. Ikaw. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Simula ngayon, lahat ng malalaking desisyon, ipaubaya na lang kay Manager Zheng. Opo. Ikaw. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Lolo Zeng, ako. Makikipag-ugnayan muna ako sa abogado. Tingnan natin kung paano aayusin ito. Opo. Base sa reseta, mukhang pwede silang makulong ng ilang taon. Hindi, Lolo. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Magkamukha. Sobrang magkamukha talaga. Maging sa itsura o sa ugali, pati na rin sa mga nakasanayan, walang pinagkaiba talaga. Hindi, Lolo. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Magkamukha. Sobrang magkamukha talaga. Maging sa itsura o sa ugali, pati na rin sa mga nakasanayan, walang pinagkaiba talaga. Hello? Oh, si Uncle Bai pala ito. Uncle Bai, lumapit na sa akin si Z. Sa mga nakaraang taon, mali nga ang naging gawa ng pamilya Zhong. Xia Wen, hindi na natin kailangang pag-usapan pa ito. Totoo, mali talaga ang ginawa niya. Ngayon ako pumunta para sa'yo, dahil kay Zhong Lingshan. Narinig ko kay Ziye, na si Lingshan ay sobrang napagod, at nagpapahinga pa ngayon. Kumusta na siya ngayon? Maganda ang kalagayan niya, kasalukuyang nagpapahinga. Si Housekeeper Zheng, nag-ayos na ng tao para mag-asikaso. Uncle Bai, ibig mong sabihin? Xia Wen, si Zhong Lingshan ay pumasok sa pamilya Zhong. Matagal-tagal na rin, di ba? Napansin mo ba na ang dami niyang pagkakahawig kay Dr. Su? Iniisip mo ba na si Lingshan ang nanay ko? Hindi, hindi. Xia Wen, si Zhong Lingshan ay pumasok sa pamilya Zhong. Matagal-tagal na rin, di ba? Napansin mo ba na ang dami niyang pagkakahawig kay Dr. Su? Iniisip mo ba na si Lingshan ang nanay ko? Hindi, hindi. Sobrang kawirduhan yan. Sobrang kalokohan na yata. Hi, pareho din naman ang tingin ko. Sobrang weird. Pero para sa akin, malaki ang posibilidad. Sa CCTV, nakita ko si Zhong Lingshan. Nakinuha ang isang laboratory black card. Noong araw, si Dr. Su hindi siya namamahala sa device team. Hindi niya alam ang detalye ng bawat black card. Malaki ang pagkakaiba ng mga yan. Yung hawak ni Zhong Lingshan, kahit na peke lang,
pero halos kapareho talaga ng kay Dr. Su noon. Hey, Xiaowen. Maghanda ka na sa sarili mo. Malamang si Zhongling Shan ay si Dr. Su talaga. Noong araw, si Dr. Su nag-iwan ng reseta para kay Xiaowen. Dahil masyadong advance, hindi namin pinablish. Ngayon panahon na para ilabas ang isa. Ipakita natin sa lahat ang ganitong uri. Pero, ingat pa rin tayo, lalo na sa mga taga South Sea at mga espiya. Sa security aspect, kailangan pa rin silang kontakin. Lingshan, dito ka na maupo. Ingat pa rin tayo, lalo na sa mga taga South Sea at mga espiya. Sa security aspect, kailangan pa rin silang kontakin. Lingshan, dito ka na maupo. Pinuno ng pamilya Bai, may kailangan ba kayo sa akin? Pumunta ako para makausap ka tungkol sa magiging resulta nila. Ziye, nagpunta na kay Xiaowen para mag-sorry. Mali talaga ang ginawa niya. Li Miao at Zhou Yu, hindi na uli sasali sa anumang desisyon ng pamilya Bai. Si Bai Jie at ang iba, nagnakaw ng reseta pagkatapos naming mag-usap ni Xiaowen. Nagdesisyon kaming dumaan sa legal na proseso. Ipakulong sila. Si Bai Hexing, katulad pa rin dati, seryoso at mahigpit, hindi nagtitiis ng kahit maliit na pagkakamali. Hindi ko alam kung paano niya napalaki si Bai Ji na ganoong klase ng apo sa tuhod. Alam ko na lahat ng ito, sinabi na ni Housekeeper Zheng sa akin. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, uunahan ko nang dalhin ang reseta pabalik sa pamilya Zhong. Ito ay isang charity auction tungkol sa mga relics ng panahon ng Republikang China. Kung gusto mo, pwede kang pumunta at tingnan. Ito ay isang charity auction tungkol sa mga relics ng panahon ng Republikang China. Kung gusto mo, pwede kang pumunta at tingnan. Pagbalik ko, sasama ako kay kuya para matutunan kung paano mag-manage ng kumpanya. Mukhang wala na akong oras para sumali. Mas mabuti pang pumunta ka pa rin. Sabi, sa auction na ito may reseta na iniwan ni Dr. Su noon. Para sa pamilya Zhong at sa kumpanya ng Liangda Pharmaceuticals. Importante ang reseta ng auction, Du Zi. Noong araw, ang iniwan kong reseta, maliban doon sa nasa kahon, lahat ay ibinigay kay Wen'er. Yung reseta na ito, iyan ba ang kabilang sa batch na iniwan ko kay Wen'er pero biglang nawala? Ang pangalawang kuya ko, malalim ang kaalaman sa relics. Sigurado akong interesado siya. Nakipag-ugnayan na ako sa kuya at pangalawang kuya mo. Sa ngayon, busy silang lahat sa mga mahahalagang bagay. Nagtanong ako sa lolo mo at sinabi niya, ipasa ko ito sa'yo. Nagtanong ako sa lolo mo at sinabi niya, ipasa ko ito sa'yo. Kahit gumanda na ang buhay ngayon, dapat pa rin magtipid. Sakto ang pagtaksi. Noong araw na gumagawa ng experiments, Ay, Shanner, hindi ito gaya ng iniisip ko. Bigla akong ayaw na tumuloy. Mauna na lang ako. huwag kang kabahan. Nandito ako. Miss, pakita nga po ang invitation letter ninyo at ang inyong ID. Uy, hindi ba si Zaoya, yung taga-probinsya? May kasama pa siyang isang batang taga-probinsya. Ano? Taga-probinsya pwede na palang pumasok sa event? Ang standard ng auction natin, may kasama pa siyang isang batang taga-probinsya. Ano? Taga-probinsya pwede na palang pumasok sa event? Ang standard ng auction natin, sobrang baba na yata. Ano bang karapatan nila? Baka yung invitation letter nila, ninakaw lang mula sa iba. Hindi Security, mag-check kayo ng maayos.
Huwag basta-basta papasukin ang kung sino-sino. Bababa ang kalidad ng auction. Ay. Itong 2 miss ay espesyal na bisita ni Bai Hexeng. Palipasin agad. Espesyal na bisita. Huwag ninyo isipin na hindi ko kayo kilala ha. Jiaoya, waitress ka lang naman. Yung last time sa bar, nagkalat ka ng alak sa akin. Tandaan ko pa yon. Kayong dalawa, baka malayo at mahirap na kamag-anak ng Bai family. Iniisip yata na pag may invitation letter, pwede nang sumali sa mga social elite. Sasabihin ko sa inyo, ito ang auction na pinakamaganda sa Jinhai City. Kayong dalawa, ni hindi bagay sa carpet ng venue. Miss, pakibawi ang sinabi mo at mag-sorry. Kung hindi, may karapatan akong bawiin ang hawak mong. Ako, Ulitin mo pa. Sir, kahit pareho kayong espesyal na bisita, kailangan pa rin niyang mag-sorry. Ako. Sabihin mo ulit. Ang ginoong ito, kahit na hawak mo ang imbitasyon na ito, imbitasyon din ito na mahalagang bisita ng aming event, pero kailangan pa rin niyang humingi ng tawad. pasensya na. Tuloy po kayo sa loob. Sino ba yung tao kanina? Ang pangalan niya ay Lin Wan. Dati ko siyang katrabaho noong ako ay bata pa. Noon, para matulungan si Zhao Yuxuan, sadyang nagrenta siya ng mamahaling designer na damit. Pero hindi ko sinasadya. Nabuhusan ko ng alak ang damit niya. Mga panauhin. Susunod, ang unang item na ipapa-auction natin ngayon. Nagmula ito sa painting na Water Ink Landscape ni Dr. Su. Simula ang bidding sa 500,000. Ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 100,000. 100,000. Noon, basta ko lang iginuhit ang isang painting na Water Ink Landscape. Ngayon, mau-auction na ito ng 1 million. Shan Air. Yan ang painting na iniwan ng lola mo. Bilhin mo na agad. Kahit na ilang milyon lang ito para sa pamilya ng Zhou. Pero basta ko lang ito iginuhit noon. 250,000. 3 million. 300,000, unang tawag. 300,000, pangalawang tawag. Shan Air, bilisan mo. Pag napalampas mo, siguradong magagalit ang lolo mo. 310,000. Auctioneer? Feeling ko yung dalawang iyon, wala namang kakayahan magbayad. Isang babae nga lang na ni isang matinong damit wala. Paano siya makakabili ng bagay na 3 million? Sa tingin ko, nandito lang sila para manggulo. Insulto ito sa auction. Miss, hindi maganda ang tahasang pagdududa sa kakayahang magbayad ng iba. Bukod pa dito, ang charity event na to ay gaganapin ng Qinghai Chamber of Commerce sa charity auction na to. Lahat ng narito ay kwalipikadong magbayad. Umupo na po kayo at huwag nang magpasimuno ng gulo sa Golden Sea Chamber of Commerce at sa lahat ng panauhing narito. Sino ba nagsabi sa'yo na sumugod ka? Saan ba kukuha ng pera yung dalawang yon? Hayaan mo na sila na kumuha. Kahit painting ni Dr. Su yan. Mas exciting ang kasunod. Hayaan mo sila manalo muna sa round na to. Sunod na ay ang ikalawang item sa auction na ito. Galing mula sa panahon ng Republika ng China. Panimulang presyo ay 2 milyon. 2 milyon at 100,000. Panimulang presyo ay 2 milyon at 50,000. 2 milyon at 50,000. Unang beses. 2 milyon at 50,000. Ikalawang beses. 2 milyon at 50,000. Ikatlong beses. Naibenta na. Sunod ay ang ikatlong item sa auction na ito. Galing mula sa panahon ng Republika ng China. Panimulang presyo ay 3 milyon. 3 milyon. 3 milyon. Unang beses. 3 milyon. Ikalawang beses. 3 milyon. Ikatlong beses. Naibenta na. Sunod ay ang pinaka-highlight ng auction na ito. Race 8 ng siyam na Laikaw. Yuxuan, ito ba yung sinasabi mong pinaka-importanteng bahagi? Ang tungkulin ko ngayong araw ay makuha itong race 8 na ito. Sabi ni Papa, makakatulong ito sa kumpanya naming Zhao. Sunod ay ang pinaka-highlight ng auction na ito. Race 8 ng siyam na Laikaw. Yuxuan, ito ba yung sinasabi mong pinaka-importanteng bahagi?
Ang tungkulin ko ngayong araw ay makuha itong race 8 na ito. Sabi ni Papa, makakatulong ito sa Zhao Pharmaceutical namin. Lalo pang mag-level up, hindi na lang tayo magiging pagawaan lang ng Zong Group. Kapag nakuha natin ito, may tsansa tayong lampasan ang Zong Group. Itong race 8 ng siyam na Laikaw ay gawa ng kilalang biologist noong Republika ng China, Su Lingshan, si Dr. Su. Dahil espesyal ang item na ito, kaya kalahati lang muna ang ipapakita. Panimulang presyo ay 10 milyon. Bawat bid ay dapat tumaas ng hindi bababa sa 1 milyon. 11 milyon. Shaner, ito ang reseta na iniwan ng lola mo. Ang pamilya Jong ay umunlad dahil sa reseta ng mahal na anak na babae ng Mengpo. Hindi natin pwedeng ipaubaya ito sa iba, ha? Shaner, ito ang reseta na iniwan ng lola mo. Ang pamilya Jong ay umunlad dahil sa reseta ng mahal na anak na babae ng Mengpo. Hindi natin pwedeng ipaubaya ito sa iba, ha? Hindi talaga makita ng maayos. Hindi talaga makita ng maayos. Hoy, matanda. Ano bang ginagawa mo diyan? Tingnan mo, upuan lang naman yan oh. Halika, halika, halika. Ay mas malinaw na ito. Tingnan mo. Mas maganda na tingnan ay hindi nga niya nabili. Ito ay gawa ni Dr. Su, sariling pananaliksik niya noon. Bukod sa akin bilang assistant, walang ibang pwedeng may alam nito. Huwag ka munang atat. 11 milyon pa lang yan. Malayo pa sa final price. Matalino siya. Sigurado akong alam din niya. Hintayin pa natin, tingnan pa natin. 12 milyon. 13 milyon. 15 milyon. 20 milyon. Itong dalawang parang taga-bukid, wala nga talagang pera sa kamay. Pagdating sa totoong auction item, 15 milyon. 20 milyon. Itong dalawang parang taga-bukid, wala nga talagang pera sa kamay. Pagdating sa totoong auction item, ni hindi na sila makasunod sa bidding. Sa ngayon, yung mga kasali sa bidding hindi malaki ang pondo. Buti na lang at biglaan ang event na ito, natakpan ng Jinhai, Chamber of Commerce ang balita. Kung hindi, siguradong lahat ng negosyante ng gamot sa buong bansa pupunta dito. Yun ang mas malaki ang gulo. Parang may mali sa reseta. Maraming importanteng sangkap ang kulang. Hindi tama. Hindi ito kulang. Ito yung pinakaunang bersyon ng eksperimento ko. Ibig sabihin ba ay, Naku. Ito ba'y, napansin na tayo niyan. Hindi pa sigurado ngayon kung siya talaga si Dr. Su. Hintayin pa natin, hintayin pa. hindi tama. Mukhang hindi ito yung orihinal na siyam na likaw na reseta. Mas mukha siyang palpak na kopya. Yung nasa likod ng reseta na ito, siguradong alam niya ang kumpletong bersyon ng reseta. Bilhin muna natin, tapos kilalanin natin siya mamaya. 30 milyon. 35 milyon. 40 milyon. 45 milyon. 30 milyon. 35 milyon. 40 milyon. 45 milyon. Hindi pwedeng umatras. Ang race 8 na ito, sobra pa sa 100 milyon ang halaga. 50 milyon. 57 milyon. Auctioneer, hindi niya talaga kayang maglabas ng 57 milyon. Yung babaeng katabi niya, dati nga yun, nagtrabaho pa bilang waitress. Sila dalawa lang ang dumalo sa auction. Nagtaxi lang sila papunta rito. Saan siya kukuha ng 50 milyon? Para makabili dito? Nanggugulo yan. Iniinsulto niya ang auction. Binabastos niya tayong lahat na naririto bilang mga bisita. Tama. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Walang karapatan ang mga ganitong tao sa auction. Bakit hindi nyo pa palayasin ang mga iyan? Miss, alam naming lahat na, ang mga imbitadong panauhin, dito, may sapat na kakayahang pinansyal. Pero 57 milyon, hindi yan maliit na halaga. Pakipakita na lang ng patunay ng sapat na kakayahang pinansyal. Pero 57 milyon, hindi yan maliit na halaga. Pakipakita na lang ng patunay ng sapat na kakayahang pinansyal. Bukas pumunta ka sa auction. May 300 milyon dito sa card na ito. May mahalagang bagay kang dapat ma-auction dito. $300 milyon.
Paumanhin, kami ang nagkamali. Talagang may sapat kang kakayahang pinansyal. Paano nangyari yon? Saan siya nakakuha ng ganong kalaking pera? Tapos na, 300 milyon. Sa Jinhai, ang makakalabas ng ganyang halaga ng pera. Sila ang dalawang taong kumukwestiyon sa yaman ko. Mga nanggulo lang sa auction. Anong nararapat gawin sa kanila? Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Tao. Ilabas ang dalawang ito na nanggulo, kalad ka rin palabas. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Tao. Ilabas ang dalawang ito na nanggulo, kalad ka rin palabas. Imposibleng totoo ito. Hindi maaari. Siguradong peke ito. 50 milyon. 50 milyon. Paumanhin kung dahil sa aming pagkakamali, na bahala kayo. Sa hawak mong card na ito, pwede kang mamili sa aming luxury store. Pwede mo ring ma-avail ang special discount galing Jinhai Chamber of Commerce. Pwede ka ring makakuha ng aming limited edition. Pakisuyo, tanggapin mo ang card na ito. Narinig ko na ang tungkol sa card na ito. Hindi ko lang inakala na magkakaroon din ako ng isa. Ngayon, ang isusunod nating ipapa-auction ay ang tinta na ginamit ni Dr. Su. Ang panimulang presyo ay 600,000. Sean, di ba mahilig ka gumamit ng tinta nitong mga nakaraan? Ito ay ginamit ni Dr. Su. Kunin natin ito sa auction para matry mo ring pag-uwi mo. ₱1,000,000. 1,000,000, unang tawag. 1,000,000, ikalawang tawag. 1,000,000, ikatlong tawag, sold. Ito po ang dalawang item na nakuha ninyo sa auction. Pakiingat-ingatan ninyo po sana. Gusto kong makilala ang dating may-ari ng pangalawang item. Pwede po ba, kung okay lang? Oo naman, walang problema. Actually, habang papunta ako rito kanina, may isa pa akong natanggap na request. Yun daw dating may-ari ng pangalawang bagay. Gusto ka rin niyang makilala. Tara na. Oh, siya. Siya ang nanay ko. Hindi pwedeng sabay kami. Ha? Oo, syempre pwede. Dito po kayo dumaan, kayong dalawa. Pasok po kayo. Pasok po. Zhao Ya, may mahalaga kaming pag-uusapan. Pwede bang antayin mo muna kami sa labas? Dr. Su, nilihim ninyo sa amin ang dami namin pinagdaanan. Hey! Dr. Su, ano po ba talagang nangyari noon? Paano ka naging apo ni Yuner? Siya talaga? Hindi ko rin alam. Pinaalis ko kayo noon kasama si Wen. Habang mag-isa akong nilayo sa mga humahabol hanggang sa isang talampas. Pinipilit nila akong sumama sa kanila. Pagkatapos kong tumalon mula sa bangin, pagmulat ko ng mata, nasa loob na ako ng sasakyan papuntang hasyenda. Ma. Ako. Ma. Noong una, ako ang nagpauna sa'yo, at kay Wen na umalis. Ako lang mag-isa, hinila ko ang mga humahabol papunta sa isang bangin. Gusto nila akong mapasama sa kanila. Pagkatapos kong tumalon mula sa bangin, pagmulat ko ng mata, nasa loob na ako ng sasakyan papuntang hasyenda. Ma. Ako. Ma. Hinintay ka ni Wen ng mahigit 80 taon. Sa wakas, bumalik ka na. Walang problema. Lagi nang kasama mo si Mama simula ngayon. Ay, Nahulaan ko naman, itong mahabang panahong tinago mo ang totoong pagkatao mo. Isa na doon ay dahil nga sa mga taga-timog dagat. Ayaw mong madamay ang pamilya ng mga Chong sa gulo, di ba? Pero baka hindi mo alam. Sobrang mabagal ang pag-unlad ng makabagong medisina. Mula nang umalis ka. Lalo na, pagdating sa issue ng pag-neutralize ng gamot na panlaban, walang progreso sa dami ng taon na lumipas. Pagkatapos ilabas ng pamilya Chong ang 10 araw na formula, sinimulan na kaming bantayan ng mga taga-timog dagat. ma, ngayong araw sa auction,
Nakahuli tayo ng 7 espiya. Lahat sila ay mula sa Timog Dagat. Kaya hindi mo na kailangang itago pa ang pagkakakilanlan mo. Pagbalik natin sa bahay, ipapakilala kita sa mga bata. Tara, kumain ka pa. Kaya hindi mo na kailangang itago pa ang pagkakakilanlan mo. Pagbalik natin sa bahay, ipapakilala kita sa mga bata. Tara, kumain ka pa. Ito pa rin ang paborito mo, haha. Pa, alam kong mahal na mahal ninyo si Linshan, pero parang sobra na yata. Anong nangyayari dito? Yung paraan ninyong pagbabalat ng hipon, para bang nag-aalay kayo kay Lola? Tama, siya nga ang lola mo. Si Shan ay anak ng kanyang pangalawang tiyuhin. Lola? Hindi si Lolo? Anong sinabi mo? Ang kapatid kong ito ay siya palang lola ko? Ha? Hindi ba masyadong imposible na ito? Baka hindi pa kayo lubos gumagaling. Medyo hoy. Ang pamangkin ninyo ay naging lola ninyo, kaya hindi madaling tanggapin. Malaki din naman talagang ang gulo ng usaping ito. Kung pagbabasehan natin itong mga panahong magkasama tayo, wala ba kayong nararamdamang kakaiba? Pero ako ang nagsilang sa kanya. Paano nangyari yun? Hindi rin ako sigurado sa buong detalye, pero maaaring may kinalaman sa isang posibilidad ng nakatagong memorya sa loob ng genes. Kung paano ito na-unlock, kailangan ko pang pag-aralan ulit sa laboratorio. Sa madaling salita, ako ang lola mo, pero ako rin ang anak mo. Ang manugang na apo. Ang manugang na apo. Ang panganay na apo, pangalawang apo. Pati apo sa tuhod. Noong mga nakaraang araw na tinago ko ang pagkatao ko, ay para hindi madamay ang pamilya Chong dahil sa akin. Pero ngayong nakalabas na ang 10 araw na formula, bantay na bantay tayo ng mga taga-Timog Dagat. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang kasalukuyang dayan ay hindi na gaya ng dayan noon. Hindi na ganyan kadali para sa mga taga-Timog Dagat na galawin tayo. Ang mahalaga na lang ay bantayan ang pagtagas ng pangunahing sikreto at tiyakin ang kaligtasan nating lahat sa pamilya. Bala kong gamitin ang yaman ng pamilya Chong para muling magpatayo ng isang biolaboratorio. Gagawin natin itong laboratorio bilang sentro. Itatayo natin ang isang ligtas na lugar para sa mga clinical trial ng gamot. Para makalikha tayo ng iba't ibang bagong gamot at itutulak natin ang progreso ng biotech sa dayan. Ha ha ha. Dr. Su, matapos paghaluin ang 3 uri ng halamang gamot, maganda ang naging resulta. Para makalikha tayo ng iba't ibang bagong gamot at itutulak natin ang progreso ng biotech sa dayan. Ha ha ha. Dr. Su, matapos paghaluin ang 3 uri ng halamang gamot, maganda ang naging resulta. Pero may problema pa sa resistance. Kailangan ba nating magdagdag pa ng ibang ingredients? O baguhin kaya natin ang formula? Palitan natin ang ginseng ng licorice, tapos magdagdag ng 3 gramo ng takaho. See it. Tagumpay. Lola sa tuhod, nagawa na. Sa ngayon, ang Tianwen Pharmaceutical, Tianwo Pharmaceutical, at Base Pharmaceutical ay nakabuo ng 130 bagong gamot sa loob ng 1 taon. Bagamat ang mga ito ay kailangan pa ng mahaba-habang clinical trial bago tuluyang mailabas sa merkado, dito ko na ipapangakong. Pinakamatagal ay sa loob ng 20 taon, ang 122 bagong gamot ay mailalabas na lahat. Pwede ko bang itanong, anong klase ang 130 bagong gamot na to at para sa ang mga sakit? Syempre naman. Pero para hindi masayang ang oras ng lahat, magbibigay lang ako ng maikling paliwanag dito. Ang 130 bagong gamot ay kayang magpagaling sa iba't ibang klase ng kombinadong impeksyon at iba't ibang komplikadong malalang sakit. Ang konkretong datos, pati ang espesyalisasyon ng bawat gamot, makikita nyo sa website ng 3 kumpanya. Hindi ko na po lalaliman pa dito. Marami ang nag-iisip na kayo. Ang pangalawang Dr. Su, anong masasabi nyo dito? Bawat tao ay natatangi. Pero ang mga naglalakad sa landas na to, pare-pareho ang mga layunin.